Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati natin ng happy listening ang ating mga kaagapay, Sister Rose and Sister Jenna Santos. Ganon din si Sister Clarita and Brother Alvin Manyalak. Si Ismaela and Maricar Serrano. Happy listening din kay Amelia and Siso Kasupan. Ganon din kay Adelaida Duya. At ang ating kapatid na si Jovita Guevara. Happy listening din kay Tita Faith or Nelia Martin dyan po sa Hong Kong, and belated happy birthday Tita Faith Martin. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay dyan po sa Jesus Saves Ministries Incorporated. Sa pangunguna po nila Reverend Justino Carion and Pastora Reina Carion. Happy listening din sa ating kaagapay si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda of NMM Corporation dyan po sa Silang, Cavite. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ito pong muli ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito kaagapay, ating pag-uusapan ang isang napapanahong paksa na kung saan dalangin natin na makapagbibigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang ating paksa ay binigyan natin ng pamagat na magandang buhay. Kaagapay, maaring marami sa atin, kailangan natin ang mensaheng ito. Maybe you don't need to buy another set of medicine na pampakalma sapagkat ang totoo, ang kalooban ng Diyos sa atin ay isang magandang buhay. Amen? Kung nasusubaybayan natin yung mga nakaraang pag-aaral natin, I just wanna make a review that really Jesus Christ is the one who delivered us from depression. That in Christ, there's no more condemnation. Alam mo kung bakit? Ang problema ngayon ng maraming sinasabi ng tao ay yung laging kaisipan na may problema ka sa Diyos at may problema ang Diyos sa'yo. Kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan. Alam mo, it's so easy to put condemnation. In fact, condemnation and guilt is feeding ground of religion. Na kapag ka laging sinasabing may problema ka sa Diyos at ang Diyos ay may problema sa iyo, sobrang bumibigat yung buhay natin. At yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na yung lalaking na demon-possessed na ayon sa pagsusuri, may mabigat na pinagdadaanan siya sa buhay bago siya nagkaganon. At sa gabing ito kaagapay, naniniwala akong mapagpapala ka sa pag-uusapan natin sapagkat ako mismo ay napagpala habang pinag-aaralan at ginagawa ko itong paksang ito. Okay, yung magiging basihan ng ating pag-uusap ay ang tanong na ito, kalooban ba ng Diyos na ipamuhay mo ang magandang buhay sa mundong ito? Alam mo kaagapay, kung iniisip mo, if you believe that Christianity is just going to heaven someday, kung yan lang ang akala mo, you are wrong. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang taong sumakay sa cruise ship na nagutom dahil nagtitipid. Yun pala, libre ang pagkain at puro buffet pa. Now, Christianity is so much the same. When Jesus Christ died on the cross, He's not just actually talking about saving you when you die. He's actually saving you when you are still alive. Amen? Dahil yan ang nami-misinterpret ng maraming tao. That's why every religion right now is bent focus on okay lang na mahirap ka ngayon, okay lang na may sakit ka ngayon, dahil pagdating mo naman sa langit, magiging maayos na lahat. Kumbaga parang ganun na lang lagi. Mukhang tama naman yun, kaagapay, but none that we know that the message of Jesus Christ is this. When the disciples
ask Him, how do we pray? Ang sabi ng Panginoon, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Pakinggan mo to kaagapay. Your kingdom come on earth as it is in heaven. A lot of people right now are looking to go to heaven. Gusto nang magpahinga, bunga na rin siguro ng mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. But none that you know, God wants to bring heaven in your life right now. Ganun po yung idea. Now the question is, what it looks like to live like heaven here on the planet Earth? Bago yan, may ibibigay lang ako sa inyong mga famous quotations na mga famous writers about loving life. Pakinggan mo to kaagapay. We love life not because we are used to living, but because we are used to loving. If in this lifetime you are actually used to loving people that you actually don't like, loving your life, you know what? You will love your life because loving life is not about living. It's all about loving. Ito pa po ang isa. I have found that if you love life, life will love you back. Amen? Ito pa mas personal. Many people are spending a fortune on finding happiness and becoming less happy in the process. Many people are really trying so hard, buying so many things, kung ano-anong bibilhin, trying to be happy, but being unhappy in the process. Kaagapay, pwedeng ang buhay mo ngayon, you're bent on ano ang bagong style, ano ba yung bagong uso, lahat ng bagong gamit, bagong gadget, tapos magugulat ka na lang, biglang bayaran na. Sino mag-agree sa akin na kapag binili mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga kayang bilhin at pagbayaran na ay nakakawala na ng saya, nakakapagpabigat na ng buhay, tama? 'Di ba? Parang ganon ang mangyayari. You become less happy in the process. Ito ang matindi. Didn't you know that in the United States of America alone, the business of happiness is a $10 billion business. Happiness is a $10 billion business in the US. Sa States, yung gaming industry, yung mga games, dyan sa mga gadgets ninyo, it is a $2.5 billion business na lahat talagang matitinding kumpanya investing on how to do the best game at meron pong mga hinahire silang mga game testers. Alam nyo kung ano ang ginagawa ng mga taong ito? Nag-games lang sila araw-araw maghapon. Yun lang ang ginagawa nila. Pinadadaan lang sila sa testing. Itong mga taong ito, sa kanila nanggagaling ang evaluation ng games. You know how much they paid these guys? As much as $370 per hour. How much yun sa peso? It's around more than 20,000 per hour. Sobrang laking industry. Why? People wants to be happy. Life is all about how to be happy. Of course, because what is life if you're not happy at all? Now, the cool thing is, in the Bible, ay meron isang apostle, si Jesus Christ, na walang iba kundi si Peter, na nagbigay ng kanyang wisdom with regards to loving life. Ngayon kaagapay, sino po sa inyo ang gusto marami kayong magagandang nakikita sa buhay nyo araw-araw? Siguro naman lahat tayo gusto nun. Okay, in 1 Peter chapter 3 verse 10, whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful. Snub evil and cultivate good. Run after peace for all your worth. God looks on all this with approval, listening and responding well to what he asks. Now, Peter here is actually quoting what David quoted in the Old Testament in the book of Psalms. Ito po yung exact na pagkakaquote ni David na ginaya ni Peter.
na parang iniba lang niya ng konti. Okay, sabi po ni David sa Book of Psalms chapter 34 verses 12 to 14, "Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it." So, yun yung pinaka-basic na pagkakasabi ni David that Peter actually reinforced in the New Testament. Alam mo kaagapay ang sabi dito, "Whoever among you who wants to love life." Pakinggan mo to kaagapay. Sa totoo lang, sa buhay na ito, kung susubukan mong balikan, maaring sa nakaraang 20 taon ng buhay mo, ito ang isang personal na tanong para sa'yo. Minahal mo ba ang buhay mo? Maaring bubulong ka ngayon, medyo lang, sakto lang. Kaagapay, mahal mo ba ang buhay mo? Kaya ang sabing ganun dito, the good news is mayroong binigay na invitation. Whoever among you wants to love life. Ito yung kanyang pinakadireksyon. Noong sinabi ni David, whoever of you loves life and desires to see many good days. Okay, maybe kaagapay, ito'y aking komentary lang He was talking here to his most famous son ever, that none other than Solomon. Maaring sa kanilang pag-uusap habang nagkakape, maaring natanong ni Solomon ang kanyang tatay, "Dad, how do you actually become happy?" So habang nag-uusap sila, tapos si David nagbigay ng kanyang direksyon sa kanyang anak na si Solomon. At may sinabi si Solomon, yung kanya namang version ng pagiging happy. Because if you want a good life, pakinggan mo itong mabuti kaagapay. Personal question, ano sa inyo ang itsura ng magandang buhay? Parang may nababasa ako sa isip nyo. Maaring nasa isip nyo, nagdadrive ako ng mamahaling sasakyan. Mayroon akong brand new at mamahaling cellphone. Bahay sa sikat na subdivision. Guwapo o magandang kasintahan. Because every one of us, when you talk about good life, mayroong structure. Now, ano bang idea natin of good life? Ito ba yung nakakakain ka sa mga mamahaling restaurant? Yan ba ang magandang buhay para sa'yo? Ang marami sa atin, ang ating basihan ng magandang buhay ay magarbong bakasyon, malaking bahay, mga bago at mamahaling kagamitan, whatever na magaganda para sa atin, yan yung basihan natin. Kung mayroon lang sana akong lahat ng ito. Okay, lahat tayo ay may kanya-kanyang basihan ng magandang buhay. But praise God because the Bible is actually suggesting to us, teaching us a framework of what a good life is. At ito po ang sinabi ni Solomon. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa dyan sa inyong kinaroroonan. Proverbs chapter 3 verses 13 to 18. "Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better than profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her." Okay, let me give to you ano ba ang biblical perspective of the good life. Okay, ito po. And you can measure up your life with this. Number 1, long life. Number 2, riches and honor. Number 3, pleasantness. Number 4, peace. And number 5, happiness. Long life. Ito ang isang karakteristik ng good life. Okay, sino sa inyo ang nananampalataya o naniniwalang aabot siya ng 90 years old at makakapag-CR pa siya on time? Okay, ang sabi ni Solomon kanina, long life. Now, the one
characteristic of good life is of course long life. But here's the other perspective of long life. Ito rin ay sinasabi ni Solomon again and again sa Proverbs, length of days. Long life is different from length of days. Halimbawa lang, binigyan tayo ni Lord ng long life. Okay, parang ganito. Kapag tatanungin ko ang isang matanda, Tatang, ilan taon na kayo? 100 na. Ano na ang na-achieve ninyo? Naubos ang panahon ko sa pagtitinda ng balot at penoy. Long life. Pero yung length of life niya, nagtinda ng penoy at balot sa buong buhay niya. Marangal na trabaho, marangal na manahanap buhay. You know what? Length of days is also an attribute of a good life. Because this is what I believe. To live a blessed life, your days are kinda long. Okay, alam niyo ibig sabihin ng length of days? Sino sa inyo ang one time you said to yourself or maybe you said to somebody, sana may 30 hours a day. Right? Because you can't practically finish your stuff or your thing in 24 hours. Hindi kaya ng 24 oras lahat ng ginagawa ko. That's why ito ang ginagawa ng tao. We spend the next day trying to finish the unfinished business on the day before. Kaya tayo hindi sumasaya because many times dinadala natin yung trabaho natin kahapon sa bukas. And that's very stressful life. Kaya po yung length of days ay attribute of good life and I declare that your days will be long. Amen? Because length of days is also a blessing. Ito ang maganda, riches and honor. Alam mo kaagapay, kung ikaw ay sobrang yaman pero galing naman sa masama, sino magsasabing walang kwenta? I mean, sobrang yaman niya mga yan, pero nakatatak sa likod ng pangalan mo, drug lord. Now listen, if you don't have any perspective of what a good life is all about, okay, first, long life. Second, riches and honor. You are rich at the same time, people respects you. Amen? Hindi lang ito riches ng pera, riches in influence din ito. Maybe you're influential. You have so many likes in Facebook, 1 million likes. Pero ang karamihan naman doon, sobrang naiinis sa'yo. You know what? I pray that in our lives, kahit na hindi pa tayo nakatira sa pinakamayaman na subdivision, in your status right now, people get to honor you. That's good life. But you see, riches and honor, magkasama yan. Ito maganda, pleasantness. Pastor, wala pa yung kotse, wala pa yung dream vacation. Wala pa eh. Isama nyo na yan sa riches. Okay? Pakinggan mo ito kagapay. Ang isang attributes daw ng good life is that whenever somebody comes to your house or maybe when you think about your life, it is filled with pleasantness. Bro, paano ka na-promote? Paano ka napunta sa ganyang promotion? Huwag kang maingay ha. Pinakidnap ko yung kakompetensya ko sa trabaho. Paano mo nakuha tong negosyo na to? Bali ng scam ako. Pero nag-text naman ako eh. In everything that you're gonna get in your life, you got it pleasantly. Kagapay, the moment you sleep at night, makakahinga ka ng malalim na masasabi mong, ay, nasa akin ng lahat and people honor me. And praise God because of pleasantness in my life. Lahat daw ng mga ways natin dapat pleasant. Pakinggan mo to kaagapay. Sana hindi ko kayo makitang nakikipagsabunutan sa MRT or sa jeep dahil nasagi ka lang o kaya dahil hindi nabigay yung pisong sukli mo. Yung pleasant ka lang. Yung kahit nakalimutan yung sukli mo, pleasant ka pa rin. Sige kuya, sa'yo na yan. Keep the change. Hindi yung nakikipag-away ka pa. Akin na yung piso ko. Aabangan kita mamaya sa kanto. Good life. Maybe in your own household. Okay, sino sa inyo ang may mga anak na teenagers? Question, is your life filled with pleasantness? O lagi na lang bangayan, lagi na lang sigawan, lagi na lang parang may kaaway? Alam niyo sa totoo lang, minsan talaga, sabi nga ng kasabihan,
Sabi raw nung batang tumatanda, the more I become older, the more my parents become wiser. 'Di ba habang tumatanda ka, naiisip mo yung pangaral ng magulang mo, tama pala. Sabi nga ng nanay ko noon, sabi niya, anak, makinig ka sa akin. Ako naging 60 na. Ikaw, hindi ka pa nagiging 40. You know what? Yung mga pleasantness na yan, pag may kasama kang batang makulit, o pagpunta ko sa bahay mo, I smell pleasantness. May mga bahay kasi minsan, pag nagbisita ako, pambira, pinaaabot lang yung asukal, akala mo nag-aaway, pasigaw. Abot mo nga yung asukal. Ay, sasagot din, pasigaw din. O ayan, isaksak mo sa baga mo. Listen, even in your church, what's a framework of a good church? Para sa akin, we are filled with pleasantness. Minsan may napunta na akong seminar about discipline. Tumataas yung boses ng mga coordinator. Ang kukulit ninyo. I declare and I pray that in your household, in your businesses, in your life, you'll be filled with pleasantness. Nakakita na ba kayo ng pleasant na tao? Yung parang ang hirap asarin, yung kahit anong gawin mo, hindi napipikon. So isang attribute yan. Amen? Next, ito maganda, peace. Now, is unimaginable how people will pay for peace. Alam nyo, yung mga may cancer, di ba, pag inaatake sila ng pain, pinapainom sila ng morphine at bigla silang kumakalma. Pero mahal yung gamot na yon. Ngayon, ano kayang meron sa gamot na yon at napapapayapa ang tao? Bakit? Pag ininom mo raw yon, para daw nawawala lahat ng hirap mo. Unimaginable how much people will pay for these substances. Why? Because people need peace. Pastor, wala ba talaga yung kotse? Wala ba yung cellphone? Wala ba yung bakasyon? Wala, mga kapatid. It's not part of the suggestion of the Bible or teaching of the Bible. Dream house, money, wala dyan. Okay, basahin natin. Long life, riches and honor, pleasantness, peace, happiness. Peace, alam nyo, I pray that in our lives, you'll be peaceful. Alam nyo, bilang pastor, enjoy akong mag-dedicate ng mga properties ng mga kapatiran, kotse, bahay, negosyo. Praise God for that. Pero ito po ang masakit. Sobrang nasasaktan ako bilang pastor kapag ang pinupuntahan kong pamilya ay sobrang wasak na wasak dahil sa problema. Yung wala ng kapayapaan, it's so difficult. So mga kaagapay, always pursue peace. Kung iniisip nyo ang buhay ninyo ngayon, you measure up with your life with that long life. O sige, di pa tayo dyan. Riches and honor. Are you blessed? Yes, hindi man sa material, sa divine health and people honor you. Are you pleasant? Are you peaceful? Alam nyo kaagapay, ang ibig sabihin ng peaceful, everything can be okay in the inside, even though everything is distracted in the outside. Amen? Yung taong peaceful, yun po yung taong kahit magkabalibaliktad na yung mundo, sa loob-loob niya, okay lang ako. And next is happiness. Question, are you happy? I found out that the moment you get long life, riches and honor, you are pleasant, you are peaceful, you will be happy. Automatic pong resulta yon. Sa totoo lang, kaya hinuli po yung happiness rito. Bakit? Because a lot of times, ang goal natin, happiness at the expense of peace, at the expense of pleasantness. Bakit? Ito naman ang gusto ko Gusto ko maging masaya. Okay, narinig nyo na ba ito? Bakit? Buhay ko naman to Buhay mo ba yung buhay ko? Alam mo, listen, if your goal is just to be happy, many times you will sacrifice peace, pleasantness, and even honor just to be happy. And by the way, a lot of times, you'll sacrifice long life. May kilala nga ako, biruin nyo, hindi niya ma-enjoy yung kanyang pinagtrabahuan. Bakit? Dahil sa sobrang trabaho. Alam nyo, sabi nga ng isang kasabihan, people will give their health when they are young to get money. But when they get old, they will give away their money just to get back their health. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon kung mayroon man, pahinga ka naman.
Amen. Kaagapay, dyan muna magtatapos ang unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa paksang magandang buhay. Yung pangalawang bahagi ay muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.